Sa video na ito, siniyasat ko ang isa sa pinaka hindi kapanipaniwalang abandonadong mansion na aking napuntahan. Isang $3 milyong na mansyon na nakatago sa kailaliman ng gubat sa sarili nitong pribadong isla. Nang pumasok ako sa loob, pakiramdam ko'y parang huminto ang oras. Bigla na lang nawala ang pamilya at iniwan lahat ng ari-arian. Dahil sa misteryo, lalo akong nagusisa para malaman ang nangyari dito. At ang mga natuklasan ko sa aking pagsisiyasat ay maaring ikagulat mo. Pero ano ba ito? Nakakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Ay tuloy-tuloy pa pala ito. Ano ba ito? Itinayo ang mansyong ito noong 1941 ni Robert, isang dating United States Air Force veterano at matagumpay na negosyante. Dinisenyo niya ang bahay bilang tahimik na tahanan para kay Ellie at 4 nilang anak. Nakatago sa kalikasan, natatangi ang ari-arian kumpara sa iba. Bukod sa pangunahing bahay, may tennis court, greenhouse, at sariling pribadong isla na may guest house, konektado ng isang mahaba at makitid na tulay. Sa loob ng maraming taon ang lugar na ito ay puno ng buhay. Si Robert Lassie nagsumikap para sa kinabukasan ng pamilya habang si Ellie ay nag-alaga ng bahay at nagpalaki ng mga anak. Nanatili ang mag-asawa kahit lumaki at umalis ang mga anak nila. Kilala si Robert at pamilya niya sa edukasyon at tagumpay. Sila ng mga anak niya ay nag-aral lahat sa Harvard. Ang bahay ay sumasalamin sa prestihiyo at layunin, ngunit noong 2002 nagbago lahat. Biglang pumanaw si Ellie dahil sa atake sa puso. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 50. Hindi na kinaya ni Robert manatili sa bahay ng maraming alaala kaya iniwan niya ang mansyon. Lumipat siya malapit sa kanyang mga anak at hindi na muling tinirhan ng bahay. Simula noon, hindi na ginamit ang bahay at unti-unting nasira. Gayunpaman karamihan sa bahay ay nananatiling gaya ng dati nung huling tinirhan ito. Ngayon kaya ang iyong dating simbolo ng tagumpay, pag-ibig at pamilya na mansion ay tinatayang mahigit $3 milyong ang halaga. Dahil sa kapabayaan, tinubuan na ito ng damo at naapektuhan ng panahon kaya naging nakakatakot na labi ng nakaraan. Isang dating tirahan ng buong pamilya. Sige mga kaibigan, papunta na ako sa abandonadong lugar na ito. Kasama ko ngayon si Urbanax Alex. Ako si Urban X Alex, mga kaibigan. I-follow nyo ako sa YouTube, Instagram, Alex. Oo, para sa original gangster viewers ko, siguradong kilala nyo si Alex dahil marami na kaming napuntahan noon. At ngayon, pupuntahan natin itong kamanghamanghang abandonadong mansion sa lawa na nasa isang isla. Kaya ngayon, nandito tayo sa isang medyo malaking isla na katabi ng napakalaking lawa. Ang mansion na ito na ating i-explore ay kakaiba hindi lang sa location kundi pati sa kasaysayan nito. Mukhang pumasok na tayo ngayon sa sala. Nandito pa ang sofa. Halos lahat ng gamit ay naiwan pa rin. Iwan ko ang bag ko dito sa sulok. Napansin ko lang na paikot pala ito na parang parisukat o parehaba ang hugis. Tatingin ko iikot tayo pabaliktad ng orasan. Maganda ang fireplace niya sa sala. Gawa sa ladrilyo at may malalaking tipak ng panggatong. Mukhang may mga bahagi nito na bumagsak na. At ano ba ito? Ang astig din nito Meron kang parang panlabas na courtyard, siguro. Sa gitna ng mansion na ito, medyo masukal na ito ngayon. May mga baging dito na humaharang sa daan, pero napaka-interesante ng lugar na ito. Siguro ginawa ito para magkaroon ng hardin dito, pero kakaiba talaga ang dating nito. Pwede ka pa ngang mag-bonfire dito, parang nasa kalikasan ka talaga. Malamang naging bonfire spot din ito dati, ang ganda talaga, sobrang mahiwaga dito. Makikita mo rin kung gaano kataas ang chimenea. Kakalabas ko lang dito sa likod. Ang astig pa dito, may isa pang bagay sa tabi ng sala. At ito yung likod ng sulok doon mismo. Wow, may teddy bear dito. Patunay lang na siguro alam mo na may pamilya sila dito. At may mga telepono rin sila rito. Matagal nang abandonado ang lugar, ang daming lumang gamit, parang dating aklatan ito.
Ang dami pang libro sa mga estante, pero grabe na ang kalagayan mga pare. Parang nasunog pa nga ito dati. Nakikita ko yung mga sunog na marka. Tumatagas lang ang tubig kahit saan. May mga butas talaga sa kisame. Pero ang astig ng mga librong to. May tungkol pa siya sa Vogue. Mga reflection ng New England. Mukhang mahilig sa kasaysayan ang nakatira dito dati. May kama rin sila sa kwarto. Siguro nilagay lang to kung gusto mong matulog or magbasa. Gusto ko rin ang disenyo ng bahay na ito. Basag na ang mga bintana at pumapasok na ang mga halaman sa loob. Pero maganda ang tanaw mo sa driveway at sa harap ng mansion. Makikita mo pa nga ang mga tennis court mula rito at malamang may tanaw ka rin ng lawa nung mas maayos pa ang paggugupit ng mga halaman. Architectural na digest? Nakakatuwa para sa akin na, alam mo yun, yung dating nakatira dito ay malamang interesado rin sa arkitektura katulad ko. Ngayon, ipinapakita ko na ang arkitektura ng bahay nila. Mukhang isa pang pasukan ito papuntang mansion. Oo. Malamang ito yung aparador kung saan mo isinasabit lahat ng jacket at coat mo bago lumabas ng bahay. Kung tutuusin, dito rin ako papasok at lalabas ng bahay. Ang daming laruan ng bata na nakakalat at ito naman dito ang banyo. Kakaiba ang mga kulay, pastel pink at berde. Magandang combination. Pwede ka ring lumipat sa kabilang bahagi ng silid-aklatan or study room, ang kusina o diretso sa isa pang lounge room. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kwartong ito. Parang, ewan ko. Isang dagdag na kwarto at maliit na lounge para sa tambayan siguro. Pero sa itsura nito, mukhang ginagamit nila yung kwartong ito para sa libangan. Siguro para manood ng pelikula or maglaro ng mga laro. Ang ganda talaga nito dito. Sa tingin ko, tama ako. Dito ka lang magpapahinga sa tabi ng apoy at manonood ng pelikula. Nandyan ang television, oh. Pero ano ba to? Parang lihim na pasukan ba ito papunta sa basement? Sa tingin ko, oo. Interesante. Oo, imposible namang bukas lang yan ng ganyan. Isipin mo kung mahulog ka, pwede ka talagang masaktan. At heto na naman, may isa pang pinto para pumasok at lumabas. Meron ka pang mas maraming stuffed toys. Gusto ko talaga itong fireplace. Mas gusto ko pa kaysa sa una nating nakita. Parang may Hobbit vibe siya. Siguro kumuha sila ng inspiration sa The Hobbit kaya parang mahiwaga ang bahay na ito. Gusto ko yung sliding doors at lahat ng bagay dito sa kwarto. At ngayon ko lang napansin pero may parang balkonahe rin na pwede mong akyatin na tanaw ang kwartong ito. Inisip ko kung paano tayo makakaakyat doon. Siguro may ikalawang palapag na kailangan nating tingnan. Oh, tingnan mo itong television. Mitsubishi ito. May mga switch siya. Malamang ginagamit ito para kontrolin ang mga ilaw. Oo, may nakikita akong mga marka dito. Sabi dito living. Ito naman bed porch. Medyo kakaiba lang ang pwesto ng mga switch na to. Habang patuloy tayong sumusulong, tingnan mo to. Parang pumapasok ako sa isang medieval na bodega. Sige. Ano to? Parang higanting refrigerator? Siguro para to sa mga bota or alak. Siguro pwede ka ring maglagay ng mga karne dito. Sa tingin ko magandang lugar to para ilagay kasi pwede ka lang lumabas dyan agad. Ibig kong sabihin may maliit silang barbecue area doon. Kaya para makalibot ka, kailangan mong dumaan sa labas. Hindi ako sigurado kung ano ang nararamdaman ko tungkol doon. Kailangan nating bumalik sa kusina para makalibot tayo. Sapatos ng sanggol. Sabihin mo, bakit parang malungkot makita yan? Sa tingin mo ba natakpan na to dati? Dati siguro may takip yun. Oo. May bisagra dito pero dapat may isa pa doon. Pare, ang nipis din ng mga hagdang to. Wala na. Ano ba to? Bro, ang weird nito. Ako ay... Kakakamot ko lang ng ulo para tingnan mo gaano kadelikado. Oo. Halos natatamaan mo na ang kisam. Hindi, tingnan mo yung basag na bombilya. Ay, naku. Ano bang tinatamaan ko? Pare, totoo, makakagasgas talaga yon. Bunker ba yan? Para talaga ito sa heating, ventilation, and air conditioning. Mayroon bang nasa likod? Nakakaramdam ako ng takot. Ay, tuloy pa pala. Ano to? Oh, gaya ng sabi ni Alex, ito ay para lang sa heating, ventilation, and air conditioning or air system ng mansion. Kumukonekta ito sa kabila. Mabuting malaman yun. Akala ko hindi ito konektado. Sige, mabuti na lang pala. Sige, at diretso lang ito sa medyo normal mong basement kung saan pwede kang maglaro ng ping-pong. Wala akong nakikita. Ang labo naman nito. Oh. Grabe tol. Nakakatawa kasi nung pumasok tayo sa basement or sa ibaba, sobrang kinilabutan tayo. Eto nga yun, normal na lang.
Pakiramdam ko ligtas ako. Ang dami mong washing machine at sa dryer. Nagtataka ako kung ano pa ang meron dito sa ibaba. Siyempre, may isa na namang pasukan at labasan. Bro, ano bang meron sa dami ng mga pasukan sa mansion na to? Oh, sobrang bukas ng lugar na to. Literal talaga, parang may 20 pinto dito sa paligid para makapasok sa loob. Ay pare, ano ba yan? May bangka. Grabe, ang dami nilang grape juice na ininom. Bakit ba sila sobrang obsessed dyan? Mas gusto ko ito kaysa grape juice na di ko naman iniinom. Gusto ko sanang inumin pero ayoko. Pare, gusto ko na subukan ngayon. Ay, tay. Mukhang kakaiba ito saglit pero freezer lang pala. Malaking kalawangin na freezer. Sumpa ako, palalayasin tayo pag nahuli. Totoo yan. Uy, isa pa itong daan papunta sa basement. Ito pala yung pasukan mula sa kusina. Pare, nandito na yung bangka. Sa tingin ko, dumadaan na tayo ngayon sa parang garahe. Mukhang maayos pa ang itsura pero malamang hindi na ito umaandar. Matagal na itong pinabayaan. Ibalik natin ito sa lawa. Ilagay natin ito sa lawa. Lamang isda tayo. Oo, may nakuha ako Mayos. Oy, Simpy Orange. Pare, ang wild nito. Mukhang maayos pa ang kalagayan nito. Mukhang maganda rin ang bangka. Makakapasok din tayo mamaya. Huwag mong subukan at baka mauntog ka. Grabe, gusto ko na tuloy ng bangka ang astig nito. Hindi rin masama ang itsura ng balat. Oh, hindi. Mukhang kailangan lang itong linisin at malamang magagamit mo na ito. Ulit, mukhang maganda talaga ang bangkang ito. Komportable pa rin ang mga upuan, may langis pa. Oo. Okay. Sige, lumayan ito ay... Dito na pumapasok ang trabaho ko. Oh, ikaw ang mekaniko. Oh, ikaw nga ang mekaniko. Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba kaya pa nitong tumakbo? Sa totoo lang, baka nga mukhang maayos pa naman ang mga wiring, hindi mukhang sira. Sa totoo lang, binabawi ko na putol ang mga kable sa starter kaya malamang kailangan palitan ito. Mukhang malala ang sira. Kailangang palitan ang langis dahil matagal nang nakatenga. Hindi pwedeng paandarin gamit ang luma na yan. Tama. Ibig kong sabihin, nandito pa rin ang manibela. Maganda pa rin ang itsura ng dashboard. Ibig kong sabihin, mukhang luma na talaga itong bangka, pero sa tingin ko, para sa isang lumang bangka, siguradong maganda ito nung araw. Ngayon lang namin nakita ang sertipiko ng pagpaparehistro ng bangka. Iba-blur ko ito dahil may sensitibong impormasyon, tinanggal ang baterya. Oo, ngayon ninakaw na ang baterya, lahat ng positive at negative terminals ay pinutol. Grabe. Oo, malamang ninakaw nila para sa bangka nila. Grabe, ang astig nito pare. Parang kasya ang maraming tao sa bangkang to. Pwede kang magmaneho dito mismo. May upuan para sa pasahero, may mga upuan pa sa likod, at tingnan mo to, may mga cup holder pa. Isipin mo lang na nagpapahinga ka sa tabi ng tubig. Tapos may mga upuan pa sa harap. Gusto kong ipokpok ulo ko. Ay, ano ba yan? Pinto yan. Sandali, isinulat mo ba pangalan mo? Hindi, you're right. Si Ashton yan. Ibang goober yon. Ayos yan. May maliit kang butas dito para sa aso. Kailangan ko nang isulat pangalan ko ngayon. May mga dahon nang pumapasok dito. Ano ba to? Grabe, parang nilimas na to. May sarili kang maliit na kainan ng almusal dito. At gusto ko yung ginawa nila sa salamin ng bintana dyan. Ang astig ng disenyo, mukhang inayos ito ng mga Orbaxers. Sandali lang, totoong itlog ba yon? Bro, mukhang totoong itlog ng ibon ito. Ang daming mga bagay na nakakalat dito. Sa wakas, nakuha natin ang unang set ng litrato at mukhang anak nila yon. Masaya siya. Iniisip ko kung nasaan na siya ngayon. Sabi, lumipat ang tatay niya sa kanya. May mga litrato pa dito. Mukhang ang asawa at ang anak nilang babae ay nag-aalaga ng hardin. At maaring yon ang asawa. Grabe. Predator, putik. Maraming laman dito. Ay, grabe ang baho. Naamoy ko ng maayos yon. Sobrang sama ng amoy. Nandito pa rin ang bacon at sibuyas at may barbecue sauce pa. Kaya itong bahay na to, talagang maraming pasukan at labasan. May pinto pa nga dito mismo. Diretso ito sa highway, nakakabaliw dami ng gamit na iniwan nila. Ibig kong sabihin siguro bawat estante or aparador ay punong-puno ng mga gamit nun. Sige, siguro papasok tayo sa basement mula sa kusina. Titingnan natin yon sa bandang huli. Malamang dito nila nilalagay ang karamihan sa mga pampalasa at sangkap ng pagkain. Ano to? Mukha silang mga tapon. May matamis na relish at chocolate cream wafers. Doon nilalagay ang karamihan ng delata. Sige, ano naman meron dito ay putik. Nandito na tayo sa kabila kung saan umiikot ito. Nililibot na natin ngayon. Galing ako sa kusina para lang makarating dito. Amoy ihi dito. Siguro dati itong storage room. May shared na banyo tayo sa dulo ng hallway na to.
Mukhang may nagnakaw ng toilet seat. Or baka dati, yun ang lababo. Meron kang 2 kwarto dito magkatabi. Para siguro ito sa isang bata. Pero ito para sa mas matanda. Oo, maganda ang pagkakaayos nito. Tingnan muna natin dito. Kaya itong sulok ng kwarto ang pinakamalapit sa Main Street. Kitang-kita mo talagang kwarto ito ng bata. May mga laruan na nakakalat sa kama. Yung tsinelas ni Elmo, may mga dyaryo rin dito. Galing pa ito noong unang bahagi ng 2000. Oktubre 15, 2004. Parang puzzle ito. Grabe si Bob the Builder. Nakalimutan ko na talaga ang cartoon na to. Meron tayong lumang Samsonite na maleta. Mukhang dinala nila ito sa Boston International. Ano na kaya ang nangyari sa pinakabagong update ng sikat na Loparsky profiles ng mga personalidad noong araw? Mahigit 300 na ang mga litrato noon at ngayon. Kilala ko sila. Sila ang 3 sutil. Siguro sila na yan nung tumanda. Nakakabaliw makita ang mga sikat noon. Napapaisip ako kung gaano na talaga kaiba ang buhay ngayon at kung gaano na rin nagbago ang kultura. Sa wakas, nakarating na rin ako sa kwartong ito. Sa ngayon, ito ang pinakamagandang silid tulugan. Mukhang ito na ang paborito kong kwarto sa ngayon. Maraming mga litrato ng pamilya na nakakalat sa paligid. Kaya nagkakaroon tayo ng ideya kung sino ang pamilyang ito at paano sila namuhay sa dati nilang magandang tahanan. Sa totoo lang, malaki ang pamilya nila at alam mo, mukhang masaya sila. Mukhang namumuhay sila ng masayang masaya. At tingnan mo ito, parang anniversary frame ito at may nakalagay na we've only just begun. Baka ito ang kanilang 25th anniversary. Bago matulog, ipasa mo sa Diyos ang mga problema mo dahil gising siya magdamag. Napakalakas at nakaka-inspire ng kasabihang yan. Kaya nung tumanda sila, nagkaroon sila ng masaya at matagal na pagsasama bilang mag-asawa. Isang bagay na ngayon ay halos hindi na makita. May libro tayo mula kay Gail Godwin, may akda ng isang ina at 2 anak na babae na pinamagatang The Finishing School. Ang librong ito ay tungkol sa mga kwento. Inayos talaga ng mga herbaxer ang kama kaya mukhang bago ulit. Nagulat ako na wala namang dumi ng hayop. Parang may naglaba pa nito at pinatuyo tapos nilinis talaga at inayos pa nila yung mga unan. Siguro ilan ito sa mga bagay na dating naka-frame sa dingding. Ito ay painting na tinatawag na Spring Sun. Ito ay collection ni Ginong Andrew Wyeth noong 1958. May kung familiar kayo sa mga artists, ipaalam nyo sa akin sa comments kung alin man sa mga artwork na ito ay bihira or mahal. Dito may maliit tayong bookshelf na puno ng larawan. Mukhang baby pictures ng mga anak nila. Mukha namang kasama rito ang asawa, misis, at anak nilang babae. Kaya siguro ito ang master bedroom. Meron kang 2 malalaking closet dito para sa mga damit. Amoy ihi pare. May umihi dito sa loob. Oh, ito rin yung parehong banyo na pwedeng pasukan mula sa hallway. Sa wakas, makakababa na ako ngayon. Oh, ano yun? Siguradong parang maliit na opisina ito dati. Pero grabe, nandito pa rin ang ilang kagamitan tulad ng mga PC at printer. Wow, ang luma na talaga ng mga to, halatang dekada 90. Siguradong mahal ang mga ito dati. Wala akong mabubuyog. Ayos na itala ko na ang pangalan ko sa lugar na ito na abandonado. Sapat na ba? Baka may Alex ka dyan. Oo, pero may Urban EX ba ako, Alex? Sandali, maybe. Oo nga. Kailangan natin ng R. Baka ito na ang senyales para palitan nyo ang pangalan nyo sa Ube at Alex. Ube, Alex. May isa pang shared na banyo dito sa hallway at punong-puno ito ng mga gamit. Heto, parang ito yung shower. Oh, ito ay magdadala sa isa pang kwarto. Siguro yung kwarto na susunod ay para sa mga magulang at syempre isa na namang pinto. Ano ba yan? Parang may 10 pasukan sila sa bahay na ito. Okay, ang labo nito. Hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko sa kwartong to. Hindi naman talaga siya parang kwarto. Mukha siyang lugar na parang pang-aral. May malaking pisara doon. Baka nga homeschooled ang mga anak nila at meron na namang isa pang television dito sa kwarto mula sa sanyo. Ibig kong sabihin pwede ka ring mag-relax at matulog dito. Pakiramdam ko may isa pa silang anak na bata pa, parang toddler pa lang. Na posible ring ito ang naging kwarto niya. Ang daming pangalan na nakasulat dito. Marami ng urbexer ang nag-explore dito. Medyo nakakabaliw. Siguro huli na ako sa saya. Sa totoo lang, matagal na sa bucket list ko ang mansyong ito, mga 3 or 4 na taon na. Nung bago-bago pa lang ito sa urbex scene, nasa Asia ako ng mga 1.5 taon. Kaya marami akong na-miss na mga lugar dito sa Amerika.
Pero marami rin akong napuntahang magagandang lugar sa Asia, nakakabaliw, dami ng lokasyon. At ngayong nakabalik na ako, sinusubukan kong makahabol sa lahat ng nangyayari at tapusin ang lahat ng ito. Sa mga susunod na araw, pupunta pa ako sa iba kasama si Alex. Siguraduhin naka-on ang notification bell mo dahil mag-e-explore tayo ng mga kamangha-manghang lugar sa New England. Alam mo, medyo nakakabaliw kung paano naging sobrang popular ang urban exploration sa paglipas ng mga taon. Sobrang dami na nang gumagawa nito ngayon. Naalala ko, tingin ko may kaugnayan ito sa TikTok Shorts mas Reels. Hindi ko talaga inasahan na magtatagal ako dito ng ganito katagal, pero sobrang dami kasing kwarto at sa tingin ko halos 2 oras at kalahati o baka 3 oras na akong nandito. Malapit na tayong matapos, ito na lang ang huling bahagi ng gusali na ipapakita ko. Pero alam nyo, maganda talaga ang takbo natin dito. Ito na lang ang kwarto sa harap ko at yung isa sa kaliwa natin. Sige, itong bahagi ng mansion ay talagang nasira. Yung sahig, literal na lupa at mga bato na lang ngayon. Isa pa itong kwartong isa sa mga bata at gusto ko talaga ito. Ang daming litrato na nagkalat kung saan-saan at karamihan dito ay tungkol sa mga anak nila pare. Maraming larawan ng kanilang nakaraan habang lumalaki sila sa pagdaan ng panahon. Pumunta sila sa Woodstock Fair, hindi ka panipaniwala. Kuha ito nung 10 ng Agosto, 75. Nag-e-enjoy sila ngayong tag-init kasama ang mga kaibigan, namumuhay ng masaya. Pero bakit? Bakit nila iiwan ang bahay na ganito? Hindi pa nga nila kinuha ang karamihan ng gamit nila. Hindi pa nila nakuha karamihan ng litrato nila. Bakit nila biglang iiwan ang mansyong ito? Itong dating magandang bahay na ganito, nasa isang magandang lugar pa naman ito. Ang ganda ng loob, maganda rin ng labas, nakakagulat lang talaga. Basta na lang nilang iniwan ito. Marami pa tayong litratong nakakalat sa sahig. Sa pagdaan ng panahon, masisira ang mga ito dahil sa sikat ng araw. Nagkakaganyan ito dahil may tagas ang bubong. Tingnan mo, remote control na kotse yan. Sa totoo lang, parang nagkaroon din ako ng ganito nung bata ako. Parang eksaktong-eksakto pa nga. Naalala ko ang asul kong remote control na truck na sobrang gusto ko nun. Sige. Ito ang banyo. Kailangan mo talagang sumiksik para makadaan dito pero halos wasak na ito ngayon. Ano ba yan pare? Hindi ka panipaniwala. Nandito na ulit tayo sa pangunahing sala. Sinabi talaga sa akin ni Alex na huwag kong palampasin itong bagay na ito dito. Ito talaga ang mga bakas ng paa ng mga may-ari. Malamang nandito na sila simula pa nung itinayo ang bahay na ito. Literal nilang isinemento. Kung ang mga bakas ng paa nila ay nandun mismo sa semento and hindi lang bakas ng paa ng mga magulang, mukhang may bakas din ng mga bata. Maliliit ang mga paa nila. Ipinapakita nitong mahal nila ang tahanan nila. Ngayon ganito na lang lahat. And sa babakas, yung huling kwarto sa unang palapag ay mukhang isa pang sala. Ilan bang sala ang kailangan mo? May fireplace din ito. Ang sala na ito ay may lumang dating. Siguro gusto nila na bawat sala ay may kanya-kanyang kakaibang pakiramdam. O baka dito tumira ang mga magulang. At baka hindi rin talaga ito sala. Kasi kung titignan mo, parang pwede rin tong naging kama. Sapat ang laki nito para matulugan ng mga magulang. Kailangan lang mag-ingat dahil parang pwede itong bumagsak kahit kailan. Parang may nakikita akong album dito. At ayun, may album nga. Baka mga litrato ito mula sa lawa nila. Baka may restaurant din na pwedeng pagdokan ng bangka at kainan. Baka makapunta ka sa isang maliit na pier kapag bumaba ka sa lawa na ito. Sa tuwing nakikita ko ang mga larawang ito, parang gusto ko magkaroon ng bahay sa tabi ng tubig. Sa ganitong paraan, pwede kang magbangka at pumunta sa iba't ibang lugar. Tinatawag itong linggong lakad sa Frislin. Hindi ko alam kung nasaan yon, baka hindi pa sa Massachusetts. Napaka-elegante ng hapunan. Kumanta ng gitara sa Zurich, nasa Switzerland ito, kaya wag na lang. Malamang kuha ang mga larawang ito nung nagbakasyon sa Switzerland. Nakapunta na rin ako sa Zurich. Yun nga. Tiyak na may nangyaring sunog sa bahaging ito. Sobrang sira na ito. Mukhang naglalakad ako sa loob ng isang walk-in closet. May mga damit pa rin sa aparador. Heto ang banyo na sinubukan nating silipin mula sa kabila. Parang graduation picture ito. Sino na yun alam ko ba na siguro na ito ay dating kwarto? Yung katotohanang may sarili silang banyo na nakakabit
Lalo na't ganito kalaki, nagpapaniwala talaga sa akin na ito ang master bedroom. Akala ko tapos na ako dito, pero napansin kong may pangalawang palapag pa pala kaya titingin pa kami ni Alex doon. Ay, pero ito pala yung attic. Oo, tapos babalik na tayo sa tambayan. Oo, wala namang masyadong kakaiba. Lugar lang talaga para sa mga gamit pero sa tingin ko, astig din siyang tambayan. Mukhang paikot lang siya. Kung gusto mo, pwede kang gumawa ng kung ano dito sa attic. Pwede ka pang magdagdag ng isa pang kwarto. Oo, halos ganun nga. Puro kalat lang. Uy, may mga lumang drawing ng mga bata dito. May nakita ka bang astig? Sa tingin ko may dating sketch artist dito. Tignan mo. Oo, nakakakita ako ng sining kahit saan. Oo, magaganda talaga to. Alam mo nung una, akala ko gawa lang to ng mga bata, pero parang masyadong professional para sa isang bata ang gumawa nito. Itong nandito ay siguradong gawa ng bata, pero drawing. Pero Tama. And meron silang mga astig na collage. Sandali lang, ito ba ang kanilang... Akala ko siguro yun ang kanilang sala. Yun din ang iniisip ko parang modelo ng ribonucleic acid. Oo, siguro nga. Parang proyekto sa paaralan to. Oo, maring mga perisubet ng proyekto sa paralan. Palitin ito. Pwede kang makarating sa bubong dito. Ang astig, mga tol, di ako makapaniwala. Ang lupit nito. May apoy ka ba rito? Anong kalokohan to? Sinasabi ko sa'yo, dito ang tambayan. Totoo, pare, marami silang tambayan. Ngayon, kailangan nating pumunta sa guest house nila sa tabi ng lawa doon. At nasa isang maliit na isla ito. Di mo pa makikita, pero pag naglakad tayo doon, makikita na natin ang astig nito. May naglagay ng upuan dito. Grabe, ang ganda ng tanawin mo dito. Kung dito ako nakatira, dito ako matutulog sa gabi. Tapos, tititigan ko lang ang mga bituin at magsisindi ng maliit na apoy doon. Ang ganda nito. Oo nga, ano ba yan? Baka nahawakan mo pa yan dati. Nakikita ko yung kable nito. Iniisip ko kung may ibang paraan para makababa or makakyat, mukhang wala. Mukhang ito lang talaga ang paraan para makapunta dito yung pumasok mula sa attic. Pero ngayon na tinitingnan ko, may hagdan pala dun sa baba. Alam mo kung ano pa ang maganda dito? Parang yung bubong, parang humaharang para hindi ka makita ng mga tao. O parang maganda siyang maliit na pribadong lugar. So ito yung pinto papunta sa overhang pero nakalock siya. Pero may nakita kaming kotse sa malayo. Babalik muna kami pababa para siguraduhin na ayos lang kami. Oo, sa tingin ko ayos lang kami guys. Pero kita nyo yung kotse diretso mula dito. Ayun oh. Sa tingin ko ayos lang tayo. Kung hinahabol nga nila tayo, siguro hinarangan na nila ang daan. Pupuntahan namin ngayon itong abandonadong mansion sa tabi ng lawa. At tinatahak namin ang tulay papunta doon. Mukhang medyo delikado raw. Nakikita ko na may mga kahoy na nabubulok. Pare, ang nipis ng kahoy. Medyo delikado talaga to. Grabe, pare. Minsan lang talaga umuugong, bro. Pakiramdam ko ang bigat ko ngayon eh. isa-isa lang tayo. Ano yun, isda ba? Siguro may nangisda. Bro, gumagalaw siya. At may isda nga doon. Ano ba yan? Isa pa oh. Tingnan mo, may bumaba sa kahoy na to. Takot kang pumasok. Hindi talaga ako marunong lumangoy, tol. Talaga. O, sa kasamaang palad. Tuturuan kita mismo dito. Hindi. Oh. Ang throw ng mga bitak. Isipin mo na lang na may ganito kang isla sa iyong ari-arian. Tama. Kaya may dalawang ari-arian ang mga taong ito sa kanilang lupa. Nakarating na tayo sa pangalawang bahay, mga pare. Parang ito yung maliit nilang guest house sa tabi ng lawa siguro. Grabe. May ilang gamit na dinala dito nung nakaraan. Nagulat ako na ganito kaayos dito. Maraming mga gamit sa paglangoy ang inilagay dito sa itaas. Sige. Sa totoo lang, may nakadikit na Friday the 13th na karatula dito o kung saan man. At parang astig na restaurant ito noon. Kailan pa? Kasi nandito ka lang 2 araw na ang nakakaraan, di ba? Hindi, ilang buwan na ang nakalipas mula nang nandito ako. Kumuha lang ako ng mga litrato. Kawili-wili, sige. Oo, kaya may ilang bagay dito na nailipat mula nung huli akong nandito. Mas maganda ba? Siguro lalo na mula sa pwesto natin. Hindi naman mas maganda o mas pangit, kaya ganun lang. Nakakatuwang makita kung paano nililipat ng explorer ang mga bagay sa iba't ibang lugar, kaya walang eksaktong parehong kuha. Tama. Oo, nakakabaliw kasi parang ito ay isang timestamp ng dekada 70. Parang lahat makikita mo kapag tumingin ka sa paligid, tingnan mo yung mga kasangkapan at mga kalan at lahat ng yon. Tama. Lahat parang luma na pero ang astig pa rin.
Oh, gusto ko rin yung vibe ng log cabin dito. At meron kang napakagandang fireplace dito. May kahoy pa rin sa loob. Tapos tingnan mo dito. Meron pang mga litrato. Mukhang mas bago ang mga ito. Galing sa labas ang litrato. Siguro ito yung mag-asawa, yung lalaki at babae. Mukhang litrato ito mula sa isang bakasyon na pinuntahan nila. Nagpunta sila sa Bear Lake at Rocky Mountain National Park. At heto ang ilang litrato ng mga anak nila. Nakakakuha kami ng mga tag mula siguro sa mga manlalakbay. Kaya iniisip ko na ginamit nila ang lugar na ito pang tag-init lang talaga para lang malapit sila sa lawa. Ito talaga ang lugar para sa tag-init. Kaya ito ang tambayan. At palamang para rin sa mga part. Nakuha mo yan dahil sa ritual, pare. Ang ritual? Hindi naman masama. Gusto mo mustasa? Pampalasa ng mustasa. Sandali, gano'n nakatagal mula nang binili ang mustasang to? Ang petsa ng pag-expire ay 814, 2008. Nakakagulat, di naman masyadong mabaho. Ito ang dahilan kung bakit pinagsisisihan ko ang sinabi ko. Sige. At pare, nakuha na natin ang washing machine. Pare, sobrang luma na nitong washing machine na to. Dahil lang dito, heto ang oven at may kasamang gas stove. Sige. Nakasaksak ba to? Hindi siya nakasaksak pero may television tayo rito pati ito. Paikot lang ito, malamang ito ang main entrance. Maganda ang deck natin sa labas. At alam mo, hindi naman talaga masama ang kalagayan ng lugar na ito pero may mga sira pa rin. Kita mo dyan. Ginamit ito pang linis ng sahig. Makakadaan ka ba nakalock? Meron ka pa rin mga kambal na kama na nakakalat lang dito. Pinapakita nito na para lang ito sa mga batang manatili dito or manghula. Tingnan mo, makakaligo sana tayo kung mas mainit-init lang ang panahon. May life jacket at mga libro dito. Sabihin kong may familiar ka sa alin man dito. Ay, grabe. Meron silang The Fellowship of the Ring. Ang dami nilang mga libro ni Tolkien dito. Meron din silang The Two Towers at The Return of the King. Malaking fan ako ni Tolkien kaya astig ang nadiskubre ko dito. Ano to? Mukhang laro yata ito. Trivial Pursuit. Hindi ako familiar dito. Pwede tayong pumunta sa likod. May sarili ka ring maliit na silid dito. Nagulat ako na walang kutsyon dito kasi mukha itong naging kwarto dati. May sarili ka pang banyo na nakakabit dito. Akala ko saglit patay na hayop yan. Sige. Maganda ang guest house nila. Maraming potential gawing Airbnb. Nakalimutan kong ipakita ang parting ito pero ito ang likod ng maliit na guest house na ito. Kung nagtataka kayo kung ano yung itsura sa likod dito, napapalibutan ito ng bakod. May maganda kang deck. Ipakikita ko rin sa inyo kung ano ang itsura sa paligid ng property na ito. Dahil para kang nasa isang maliit na isla na tanaw ang magandang lawa na ito, nandito na si Alec. Kaya kung gusto mo ng property sa tabi ng lawa, maganda sanang tirahan itong bahay na ito. Wow, pwede ka pang bumaba doon. Hindi naman malalim ang tubig at ang marinig lang ang tunog ay nakakakalma. Nakikita ko ang sarili kong nagpapahinga lang dito araw-araw. Mga lugar para mag-relax. Magandang lugar mag-meditation. Rinig mo lang ang agos ng tubig, ang sarap pakinggan. Ang ganda ng tanawin dito. Ang daming magagandang bahay. Tingnan mo yon, parang mansion na. Mahal tumira malapit sa tubig, pero tingnan mo laki ng mga bahay na ito. Pero teka, kung ikukumpara mo sa lahat ng mga bahay sa tabi ng lawa dito, sa tingin ko itong abandonadong mansion na to, isa siguro ito sa pinakamagandang tirahan nun. May kakaiba silang ginawa dito. Kailangan lang linisin at ayusin ang lugar. May hagdan pa doon. Pwede kang lumapit sa tubig dito. Nakita ko pa ang asul na maya. Di ko alam kung nakikita mo pero... Hindi talaga. Tumatalon-talon siya. Kanina mas kita siya pero natakot ko kaya bumalik siya. Ay, sayang. Nakakatawa. Ay, bahagi lang pala yon ng deck. Bumagsak na lang ngayon. Sa tingin ko, nakita ko yung ibon na lumilipad-lipad lang doon sa likod, kung saan man. Nandito na ako mga kaibigan. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Silipin nyo rin si UrbanX Alex. Kaibigan ko, nasa description ng link. Marami pa kaming pupuntahan. Parang mini New England series ito na ginagawa namin sa mga susunod na araw. Pupuntahan namin ang mas marami at baka mas magagandang lugar kaysa dito. Marami pa kaming bibisitahin na magaganda. Abangan ang susunod na video. Salamat sa suporta at panonood. Mahal ko kayo. Magkita tayo sa next adventure. Peace!